Walang duda, may sakit ang kalikasan. Dinaramdam nito ang pang-aabuso ng tao. Pero hindi pa huli ang lahat. Pwede pa itong sagipin ng bawat isa sa atin sa mumunting paraan. Araw-araw, libo-libong plastic bottle ang itinatapon ng tao. Kapag naipon, ang resulta, bundok ng basura. At dahil non-biodegradable o hindi nabubulok, ang solusyon para maidispatcha ang mga ito, recycling. Ang Chu Chi Foundation, NGO o non-government organization na nakabase sa Taiwan pero may mga miyembro dito sa Pilipinas. May naisip na paggagamitan ng mga patapong plastic bottle. Ginagawa nila itong tela. Pwedeng gawing damit at kumot. Ma-reduce natin ang basura sa some site, almost 50%, one half. And then, itong 50% na nai-recall, mabawas yung mga global warming. Ang mga nakolektang plastic bottle, inaapakan para mapipit. Pagkatapos, dadalhin na ang sako-sakong pinitpit na plastic bottle sa Taiwan. Gamit ang mga makina doon, gigilingin at tutunawin ang mga plastic para maging hibla o sinulid. Ang mga ito ang gagamitin para makagawa ng tela na pwedeng gawing damit at kumot. Sa unang tingin, wala itong pinagkaiba sa pangkaraniwang tela. Malambot pero matibay. Salamat po! Pero ang mga produktong ito mula sa recycled plastic bottle, hindi nila ibinibenta, kundi ipinamimigay din sa mga biktima ng kalamidad. Tuwing malamig, maano siya, hindi ka tatablan ng lamig sa kapal niya. Masarap sa katawan. Malaking tulong na rin kasi wala naman kami nailikas ng bahay. So ito talagang ginagamit namin. Ang mga tiga-hacienda San Benito naman sa Batangas, sa mga halaman at puno rin umaasa para maiwasan ang soil erosion o pagsama ng lupa sa tubig kapag bumaha. Ang main purpose ng vetiver grass natin is para i-control yung soil erosion, especially ngayon na nagbabaha. So, ang roots kasi nitong vetiver grass natin nag-grow from 2 to 3 meters. So, ganun ka-extensive yung root growth. Para naman daw hindi makontamina ang fresh water supply sa kanilang lugar, ang kanilang swimming pool, organic din daw. Ang organic pool na to ay wala tong ginagamit na chlorine at saka muriatic acid. Ginawa natin to because nakaka-help to sa mga skin natin. Di ba masyado maraming toxic ang chlorine. Nakaka-help din siya sa environment because it doesn't use any parang bad, yung chemicals. Perfect nga raw ito para kay Christina. Sensitibo raw kasi ang kanyang balat. It's very natural and sobrang warm. Not too cold, not too hot. And hindi siya masakit sa mata pag inopen mo yung eyes mo underwater. Sa organic swimming pool, tuloy-tuloy na dumadaloy ang tubig sa pool gamit ang isang makina para salain ang dumi habang may naliligo. Hindi lang ang mga kumpanyang nagmamalasakit ngayon sa kalikasan, pati na rin ang mga individual. Katulad ni Heki. Pagbibisikleta ang naisip niyang paraan para protektahan ang kalikasan. Bawas polusyon na, libreng ehersisyo pa. Pero ang pinakatodo niya raw pansagip sa inang kalikasan, ang kanyang bisikleta na gawa sa kawayan. Ang batalya o katawan ng bisikleta ni Heki, gawa sa bayog at kawayang tinik. Ang mga sugpungan o dugtungan naman ng bisikleta, gawa sa abaka at epoxy para magkadikit. We want a alternative transportation strategy using Filipino technology ingenuity.
And the bamboo bike fits this. Mas matibay raw ito kumpara sa bakal na bisikleta, lalo pat nilagyan ng anti-bukbok. Yung kawayan kasi may mga inherent characteristics yan. Mas maganda yung tensile strength niya kaysa sa bakal. Sa kawayan, pag nasira yan, yung splitting niya pahaba. So, safe. Simple man daw ang naisip niyang paraan para pangalagaan ang kalikasan. Sana raw marami rin ang sumunod sa kanyang pagpadyak. Ito naman, itong bahay na to ay gumagamit. Ang ilang arkitekto naman nagpaligsahan sa pagdidisenyo ng bahay na tumutugon sa daing ng kalikasan. Tinawag nila itong pinakamagandang bahay sa balat ng lupa. 5 ang criteria ng competition na to. Unang-una, ang disenyo ng bahay na angkop sa ating klima, yung tropical climate. Sunod, yung disenyo na makakapagpakita ng sustainable practice. Yung bahay na angkop sa kultura natin. Si Architect John Buensalido ang nagwagi. Ang kanyang disenyo, akma sa kulturang Pilipino. Style bahay kubo with a twist. Ang mga materyales daw, eco-friendly. Hango mula sa mga material na hindi nakakapinsala sa kalikasan. Eco-friendly in the sense that it has to be sensitive to nature. It has to be less dependent on artificial energy. 200 square meters yung lote mo. Dahil maaliwalas ang loob nito at maraming pasukan ng hangin, tiyak na makatitipid sa konsumo ng kuryente. Ganito rin ang layunin ni Ariston, ang makatipid sa kuryente para raw makatulong sa pagsagip sa kalikasan. Ngayon, pagkagaling sa solar panel, meron niyang controller. At dahil daw tiyak na lalakas na naman ang konsumo nila sa kuryente, lalo pat palapit na ang Pasko, may natuklasan siyang paraan para makatipid. Ito ang solar Christmas light. Ang kutitap nito mula sa enerhiya ng araw o solar power. Sa ordinary Christmas lights, bukod sa mataas ang power consumption niya na abutin ng 200 pesos sa isang buwan. Ito ang solar Christmas light, nagbibigay ng power dito yung battery na china-charge naman ng solar panel. Ang kaibahan pa raw ng kanilang solar Christmas lights, hindi raw ito naglalabas ng argon gas na nakasasama sa kalikasan. Sa munti man o malaking paraan, may magagawa tayo para sagipin ang naghihingalong kalikasan. Huwag sanang ipagkait ang ating tulong, lalo pat malaking bahagi ng problemang kinahaharap natin ngayon, tayo mismo ang may kagagawan.